Hello friends and welcome to our channel. So for today's video, we will be talking about Japan visa application process, yung mga requirements and yung mga updates. This 2025. I'm with Kumi, by the way. If nabalitaan nyo guys, recently, may mga agencies kasi na nag-post sa mga advisories na parang dapat 2 months before your intended travel date, dapat makapag-apply na kayo or makapag-submit na kayo ng visa application. Kasi parang iipon yata sa Japan Embassy yung mga applications kasi sobrang dami talaga ng mga gustong pumunta ng Japan. Pero as for me, meron pa akong valid na multiple entry visa. Me and Albert kasi we're planning to go to Fukuoka next month. So, ayun, siya yung mag-share sa atin ngayon ng Japan visa application experience niya. So, kasama natin ngayon si Albert. Ayan, si Kumi, syempre. Hello guys! So, yun nasabi ko nga, if you guys are familiar with yung mga Facebook groups na yung, ano ba yun? Japan for Dummies, mga ganyan, oo. Parang may mga nakita kasi kami nun na mga nagpo-post na yung agencies daw parang sobrang dami ng application or yung volume na nakukuha nila ng applications. So back in January, kinukulit ko na si Albert na mag-apply na kasi ako yung nakakabasa ng mga posts sa mga Facebook groups. Since malapit na yung travel date namin, kinukulit ko siya, sabi ko mag-apply ka na kasi baka maubusan na. Parang kada post kasi na makita ko dun sa groups, talagang yun yung advisory ng mga agencies. Tapos pumunta si Albert sa Mega Mall sa Attic. Yes. Yon. So nag-inquire lang siya doon. So pumunta ako doon ng if I remember January 16 in the afternoon. So nag-inquire lang ako if they still have available slots for March travel dates, and they said meron pa, and in-advise sila ako na bumalik ako kinabukasan. So bumalik ako that day, January 17. So I submitted all my documents, yung mga requirements sa pagkuha ng visa sa Japan. So ano-ano ba yung mga requirements na nire-require na nila ngayon? So prepare ko unang-una yung single entry tourist visa form, birth certificate since this is my first time traveling to Japan. First time niya nga pala magja-Japan, guys. So ayun, hiningan ako ng birth certificate, and then certificate of employment, then income tax return, as well as the bank certificate wherein dapat naka-reflect yung 6 months average daily balance sa account mo. Itinerary. And lastly, yung important is yung passport. Yes, so wag natin kalimutan. Okay. Oh, by the way guys, yung itinerary is actually big help yung ChatGPT ngayon. Kasi pag kailangan mo ng like mabilisang itinerary, go ka lang doon, type mo lang doon, can you provide a 5-day itinerary for my Fukuoka trip, ganyan. Lalabas na yun. Very detailed pa yun. Pero syempre, AI yan. So, dapat, it's just a tool to help you, di ba? So, ikaw pa rin mag-verify. Syempre, yung gusto mo talagang puntahan, di ba? Dapat nandun din. Yes. So, ikaw na lang din yung mag-edit mo. Kung may gusto kang tanggalin, may gusto kang palitan, ganyan. So, kailan ka ba nag-submit? So, mga requirements? Submit ko yung requirements January 17. And in-inform ako ng agency na na-lodge na yung applications ko sa Japanese Embassy ng February 5. So, ilang days yun? So, almost 3 weeks din.
Okay, so almost 3 weeks. Yes. Tapos, February 11, ayun, in-inform ako ng ate na ready for pickup na yung passport ko. So, I have no clue or any idea kung approved ba yun or disapproved. Kasi yung mga agency guys, they're not allowed yata to disclose information via phone. Yan. So, kailangan ikaw talaga mag-pick up and you will have to open it yourself para makita mo kung approved ka talaga. So, they called nung gabi. So, kinabukasan, pumunta na agad ako sa ate. February 12. February 12. So, hindi na ako nakapagantay. So, kinuha ko na agad kinabukasan. Luckily, I received my Japan visa. Yes. Single entry nga. Pero okay na rin. Yay! Sound effects na yay! So yun, ako medyo kinabahan ako kasi huwag nyo kami gagayain guys. Kasi may ticket na kami. Pero di ba kasi highly discouraged na kapag wala ka pang visa, dapat huwag ka muna mag-book ng ticket. Eh kasi nung nangyari doon is nagka-seat sale, di ba? Isa sale. Nagka-seat sale, sobrang mura. Parang ang kuha namin around 3.5? 3.5 O 3.5 balikan na, tapos kukuha ka na yun. So, ayun, hindi pa ako nakapag-Japan na kasi ako multiple times already. Pero, first time ko, if ever, sa Fukuoka. So, sobrang excited din. And, talagang aligaga ako kasi wala pa nga siya. Wala pa siyang nakukuhang visa. Yes. I mean, hindi pa siya nakapag-apply ng visa. Tapos, papalapit na papalapit yung date. Tapos nagkakaroon pa nga ng ganyan na advisories from different agencies. Kaya parang, oh my God, kailangan na natin gawin para makapagplano na tayo ng mga tutuluyan, ganyan. Yes. Diba? Para dire-diretso na. So, again, for the requirements, for the list of requirements, ayan, lalagyan lang namin sa screen. Kung magkano yung pag-process? So, yung processing fee na binayaran ko with Ati Tours was 1,200. 1,200 for single entry? Yeah, for single entry. Paano pag multiple, if ever? If ever naman daw na multiple entry yung kinuha ko, mag-a-add ako ng 500 pesos. So, regarding your application, kasi matagal-tagal yun, di ba? Parang mag-follow up ka ba sa kanila? Yes, nag-follow up ako ng twice. And during those time, yung papers ko is nasa head office pa nila. So, hindi pa siya nala-lodge. Kailan ka nag-follow up? Nag-follow up ako after a week. Tapos via ano to? Via call. Phone call, sorry. Sumasagot naman sila? Yes, sumasagot naman. Okay. O tapos yung second follow up mo? Second follow up ko was in first week ng February. February 3, if I remember. O tapos anong sabi? Still in the head office, yung documents ko. Sa head office. Yes. Ayun yung naging Japan visa application experience ni Albert. So, sana nakatulong sa inyo guys. And, ayun, good luck sa Japan visa application. So, bye-bye. Bye-bye. Bye, Kumi. Bye, guys.